are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be
Amen, mga kapatid. I will call upon the Lord. Blessed be the rock. The Lord is liveth, mga kapatid. Ano po? God bless morning po sa lahat ng narito ngayon sa live. Magandang umaga sa atin lahat at patuloy tayong pinagpala ng Panginoon isang bagong umaga, bagong pag-asa at wala yung aking camera. Ayun. Ayan ano po. At ayan ano. Tayo patuloy na kukonek sa Panginoon kay Jesus sa umaga na ito. Sa mga nariyan ay God first morning po sa inyo habang iniintay natin si Pastor mag layout ng screen. Ayan ano po. Setup ng screen ay batiin natin ng isa't isa. Nauna sa comment box si Nanay Pina. God first morning po sa inyo. Tatay Rudy. Ganyan din si Ma'am Femi. Kuya Abner. Good morning po. God first morning. Sa Sister Josephine Mercado. Good morning po sa inyo dyan. Sa inyong kasama sa bahay. Si Ate Revy. Happy midweek nga pala. Midweek na pala. Pambira. Bilis ano. Ate Lorna, Kuya Bobby, magandang umaga sa inyo dyan. Sister Teresita, Dairo Reyes, din kay Brother J. Cruz, magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa Discipleship Ministry, God First Morning Devotional. Pastor? Ayan, hello po. Alaw ko lang ha. Ayan, sige po. Sige po, Pastor. April 2. April 2 yan. April 2 na po. Mainit ang umaga ngayon mga kapatid. Ano po? Ano Pastor? Mainit dito sa amin. Parang walang hangin. Mainit. Dito, malamig-lamig konti. Buti pa dyan. Kaya pala kahit dito sa Cavite medyo malinsangan. Malamig dito. Malinit dito. Ay mga kapatid, ating bigay ang pagkakataon kay Pastor sa umaga nito. Pastor, God first morning po. Kamusta po kayo diyan? God first morning po. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat kayo Melvin sa pag-set up. So ngayon po ay part 3 at ano naman at tungkol sa kamatayan. Yan, April 2. Baka ating malimutan ang mensahe na ito kaya ginawang part 3. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, siyang nagmamahal sa amin. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin, sa malasakit sa bawat isa. Kami po hindi niyo pinabayaan at binigyan ng lakas. Nawa Panginoon, ang mga may karamdaman sa mga oras na ito ay inyo po naman silang pagalingin. At ang mga naglalakbay ay inyo pong ingatan. At ang mga business ng mga kapatid ay inyo pong pagpalain. At ang bawat isa sa amin ay maging mabuting katiwala. Salamat po Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So yung ating text naman ngayon sa Genesis 3:4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. So yan po ang number 1 na pandaraya ng ahas o ng kaaway. Na hindi mamamatay ang tao, pero namatay pa rin. Di ba? Namatay pa rin. So sabi dito, dalawang batis ang nagdala ng biblikal na katotohanan tungkol sa kamatayan at impyerno sa Sabbatarian Adventism. Sino po itong nagbigay ng mga doktrina na ito? Si George Storrs na nakilala natin kanina bilang isang nangungunang tagapagtaguyod ng 7 buwang kilusan ang nag-udyok sa isa. Noong 1837 ay nabasa ni Storrs ang aklat na isinulat ni Henry Grew na tumatalakay sa huling kapalaran ng masasama. Si Grew ay nangatwiran para sa buong pagkalipol ng pagkatao at hindi isang walang katapusang pag-iingat sa kasalanan at pagdurusa. So si George Storrs, so ibig sabihin mga kapatid, after the Dark Ages ay yung pong Biblia ay muling nabalik yung salita ng Diyos. Dahil throughout the Dark Ages, imagine na napakahaba noong taon na yun. 1,260 years. Grabe, kahaba nun mga kapatid. No? Napakahaba nun. Try to imagine na
70 years old lang ang lifespan ng isang tao. Ibig sabihin, salit-saling lahi ng tao. Continuous yung persecution. Pero continuous din yung mga nananampalataya. Pero after the Dark Ages, after noon, mga kapatid ko, after the 2,300 days of 2,300 years, 1844, ay naglabasan at nakolekta ang mga mahalagang katotohanan sa banal na kasulatan. Yan, huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid ko. Hanggang sa panahong iyon ay hindi kailanman nag-alinlangan si Storrs na ang mga tao ay nagtataglay ng immortal na mga kaluluwa. No? Ngunit ang sinulat ni Gru ay nag-akay sa kanya na malalim na pag-aralan ng Biblia sa paksang ito. So, ibig sabihin, si Storrs ang kanyang paniniwala ng una, immortal ang tao kahit na makasalanan. Pero nabasa niya yung aklat ni Gru na dahil dito si Storrs ay matibay na nandigan na ang tao ay walang immortalidad sa paglikha sa kanya o sa kanyang kapanganakan at na ang lahat ng masasama ay lilipulin ng Diyos, lubos na lilipulin. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi po immortal ang tao. Lilipulin ng Diyos ang mga masasama at sila ay masusunog, mamamatay. Ang tanging magiging immortal lang sa pagdating ni Jesus ay ang mga mananampalataya. Dumating siya sa paniniwala sa tinatawag ng mga nag-aaral ng teolohiya na kondisyonalismo. Halimbawa, tinatanggap ng tao ang immortalidad sa kondisyon ng pananampalataya kay Kristo at anihilasyonismo. Mahirap yung Tagalog, maganda sa English eh. Ang huling walang hanggang pagwasak sa masama sa halip na pagpapanatili sa kanilang buhay sa apoy ng impyerno sa walang katapusang na panahon. So hindi yun magandang doktrina dahil ang nadadali doon, mga kapatid, sa maling doktrina na yun ay yung karakter ng Panginoong Diyos. Para baga ang Diyos ay manupit, ang Panginoong Diyos ay walang awa sa mga taong makasalanan. So hindi ganoon ang Panginoong Diyos. Ang pagtuturo ng mga doktrinang iyon ay nagdala kay Storrs sa pakikipagtalo sa mga Methodist at naging dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang ministro noong 1840. So matagal na talaga yung Methodist, no? Meron ng Methodist. Kaya lang, ang tunay na church, ang Remnant Church, yan, ang Remnant Church ay lalabas after the 2,300 days o 300 years. Kasi doon mabubuo yung mga mahalagang doctrine. So yung Methodist, bagamat nauna siya na maitatag before na matapos ang 2,300 years, eh hindi siya pwede maging Remnant Church. Hindi siya pwedeng maging Remnant Church. Kasi bago dapat, pagkatapos dapat ng 1844. Inilatag ni Storrs ang kanyang mga pananaw sa mga librong gaya ng An Inquiry, Are the Souls of the Wicked Immortal? In 6 sermons noong 1842, kanyang ikinatwiran na ang pahayag ng demonyo kay Eva sa hardin ng Eden ay tiyak na hindi kayo mamamatay, ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Yan. Kasi nga, kung ang doktrina mo ngayon, ang tao ay immortal, kahit na makasalanan, doktrina ng Satanas yan. Hindi kayo mamamatay. Diba? Big mo sabihin yung mga doktrina, yung mga religion ngayon, yung mga denomination ngayon, na doktrina pag ang tao ay namatay ay gumagala pa at hindi namamatay, doktrina pala ni Satanas yan. Doktrina ni Satan yan, mga kapatid. Sabi dito, noong 1842, si Storrs ay naging isang Millerite sa pamamagitan ng paglingkod ni Charles Fitch. Yan. Nakakalungkot nga lang, lahat ng mga leader ng Millerite ay may maling reaksyon sa pananaw ni Storrs. Yun lang, yun lang yung malungkot doon. Pero talagang nangyayari yan sa loob ng church. Minsan may tama kang sasabihin, pero minamasama ng ibang kapatid. Minsan may tama kang sasabihin, ngunit iba yung reaksyon nila sa iyo. Mali yung reaksyon nila sa iyo. Pero ano pa man, kung nasa tama ka, kailangan magtumibay ka. Huwag ka agad magtampururot, di ba? Noong January 25, 1844, siya isinulatan ni Fitch ng kanyang pananaw na kung paanong matagal ka nang nakikipaglaban mag-isa sa laban ng Panginoon sa paksa tungkol sa kalagayan ng mga patay
ay sa magiging wakas ng masasama. Isinulat ko ito para sabihin na ako ngayon, matapos ang maraming pag-aaral at pananalangin at isang lubos na paniniwala sa tungkulin sa Diyos, ay handa ng manindigan sa panig mo. Lubos akong nabago sa katotohanan ng Biblia na ang patay ay walang anumang nalalaman. So kita nyo na mga kapatid ko, no? Una, si Stores lang yung naniniwala doon sa paniniwala na yun. Siyempre siguro ay namatay na. Siya na lang yung naniniwala na ang patay ay patay. Ang tao ay mamamatay at wala nang nalalaman pa pag namatay. So yan po. Ito'y sinuportahan. Kita nyo na mga kapatid. Basta ang katotohanan ay pinanghawakan natin kahit mag-isa ka lang sa lugar na yun o sa pamilya mo. Panghawakan mo yung katotohanan na yun. And later on, makikita nila at maiintindihan ang katotohanan din. Hindi nais na itago ang ilawan sa ilalim ng takalan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Si Fitch ay agad nangaral ng 2 sermon sa paksang ito sa kanyang kongregasyon bandang huli ng Enero. Ang mga ito ay gumawa ng malaking kaguluhan. Sinulat niya kay Stores, maraming nag-iisip na ako ay may demonyo noon. Ngunit ngayon ay sigurado na sila rito. Kasi nga naman, basta salita ng Panginoong Diyos, kahit na bago sa pandinig mo, dapat na paniwalaan mo. Yun ang espiritu ng mga tao noon. Di ba? Bago sa paningin nila, pero bagamat nire-reject nila nung una kasi bago nga sa paningin nila yung biblical truth. Ang kanila namang ginagawa, bagamat nire-reject nila nung una, pinag-aaralan naman nila sa Biblia. Taliwas sa mga religion ngayon, nire-reject nila yung truth, tapos hindi na sila nag-aaral ng Biblia. Hindi na nila pinag-aaralan yung paksa na yun. Unlike before, merong rejection, pero kagandahan noon, nag-aaral naman sila ng Biblia. Kaya nahihikayat pa rin sila. Ngunit wala na akong karapatan, kapatid ko, na ikahiya pa ang katotohanan ng Diyos tungkol sa paksang ito na higit pa sa iba. Si Fitch, tulad na nabanggit na natin ng una, ay isang taong handang manindigan sa conviction niya kapag siya ay nakasiguro sa mga aral ng Biblia. Tularan sana natin ang kanyang espiritu. Yun. Kaya nga po, ang ating po Seventh-day Adventist, no, ang ating church, hindi po nasasarado lamang sa 28 fundamental beliefs. Welcome pa po ang ibang mga doktrina sa Biblia, basta sa banal na kasulatan. Yan, ano po? Yan po mga kapatid, tandaan natin. Basta sa Biblia yan, maganda yan, ano? Kaya ang gagawin natin, kung ikaw nakasumpo ka ng bagong doktrina, nakaformulate ka ng bagong doktrina, hindi mo didipatihin ng elder. Gumawa ka ngayon ng thesis at ipasa mo ngayon sa ating misyon. At ang misyon naman ay ipapasa ito hanggang makaabot sa General Conference session. Yan po ay 5 years na pinag-aaralan. Mahabang debate yan. Pagkatapos ay decision after 5 years kung ito ba'y sasali sa 28 fundamental beliefs. Ganyan po tayo mag-process. Kasi hindi po tayo katulad ng ibang mga denominasyon na nire-reject lang ang doktrina ng Biblia tapos hindi na pinag-aaralan. Meron tayong espiritu ni Fitch yan, na nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya po yung hindi mamamatay ang tao kahit na patay, buhay pa rin, aral po ng demonyo yan. Yan. Kasi sabi nung sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ang aral ng ating Panginoon, ang sinumang magkasala, ang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, ay kamatayan. Yan. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay ayon sa aklat ng Ezekiel. Kaya po, mga kapatid, ang tanging immortal lang ang ating Panginoong Diyos. Kung gusto natin maging immortal, ingatan natin buhay ang ating buong pananampalataya. Yan. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at happy midweek po sa lahat, mga kapatid. Pagpalain tayo. Patuloy ng ating tagapagligtas at ingatan tayo sa lahat ng ating mga gawain buong araw na ito. Thank you po at ibalik na natin kay Kuya sa pagkakataon. Amen. Salamat po, Pastor. Ano po? Ayan, yan yung nagsimula yung maling katuruan diyan kay Satan, ano po? Turo ni Satan yan yung maling katuruan, ano po? Sabi ay
tayo ay hindi mamamatay. Sabi nga kay Eva pa lang, kaya hindi ka, tiyak na hindi ka mamamatay. So, ibig sabihin, tiyak na hindi ka mamamatay. Hindi naman siya immortal, pero tinuro sa kanya immortal. Kaya hanggang ngayon, mga tao, marinig natin na pag namatay ako, babantayan kita, mumultuin kita, mga ganyan narinig natin. Pero maganda, yung dalawang punto na may mahalaga dito, yung dalawang term, yung conditionalismo at annihilationism. Yung conditionalismo, ito yung ang immortal ng isang kaloob ay ibinibigay lamang sa mga sumasampalataya kay Kristo. Nagiging immortal lang yung tao kapag kaya na sinabi ni Pastor, kung gusto mong maging immortal o magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Kristo at ingatan mo yung pananampalataya. So yun at pang katotohanan dito, yung ang masasama ay hindi magdurusa magpakailanman, kasi nga hindi sila immortal, sila ay malilipol, lubos na malilipol, so yan, ang maganda rito ay salamat kay George Storrs at kay Charles Fitch na pinag-aralan talaga nila ito, at ibinahagi nila sa iba. Yun ang importante, kaya tayo ay inahamon na tayo at atin din ibahagi ito sa iba. Pag minarinig tayong ganito, maglakas loob tayo na itama sila sa mapagpakumbabang paraan, hindi magdadebate, hindi mag-aaway. Pag sinabi na mali kayo dahil nakalagay sa Bible ng patay ay walang anumang nalalaman, sabi yan sa Ecclesiastes 9:5. Ecclesiastes 9:5 yan, parang tulog na mahimbing, walang nalalaman. At ang patay ay hindi talaga patay, kundi natutulog lamang, sapagkat darating si Jesus, tayo ay muling babangon, parang umaga gumising. So ayun, salamat po Pastor, at panalangin natin si Pastor, mga kapatid, at matindi ang sipon ni Pastor. Ramdam natin, parang ako nung nakarang last week, matindi yung sipon ko kahapon. Talagang down ako kahapon, pero magaling na ako ngayon. God is good talaga, praise the Lord. Let's pray muna bago tayo lumipat sa God First Morning. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, salamat sa lesson na ito na patuloy na pinagtitibay ang katotohanan ng Biblia. Salamat kay George Storrs at kay Fitch na nag-aral ng katotohanan at hindi sila nagdalawang isip na ibahagi ito sa lahat. Nawa kami rin ay magkaroon ng pagkakataon na ma-share ang tama sa mga tao na naliligaw sa katotohanan, na napako sa kamalian na kinalat ni Satan. Salamat sa mga lesson sa bawat araw. Kami na patuloy na natututo, at salamat sa inyong pagmamahal. Muli sa aming paglipat sa God First Morning Devotional, kami po ay patuloy niyong samahan ng Holy Spirit, matuto ng mas marami pa. May apply namin ito sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go mga kapatid. Sa kabila tayo at muling magpalakasan ng hindi ng katawan, mga kapatid, ng ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority.
To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah. Amen. Pastor Mark, mag-pray tayo. Hindi tayo nakapag-pray kanina. Ha? Yeah. Okay po. Pastor Mark. Sino po pray natin? Hindi tayo nakapag-closing prayer sa devotional. Yeah. Okay. Sige po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapalala niyo sa amin na paanong inyo pong tinawagan ng inyong bayan para maging liwanag, maging asin sa mundo. Tinawagan niyo kami para maging liwanag kami. Dahil binalot ng kaaway, ng maling katuruan ang mundo. Nawa ay sa aming pamumuhay, pananalita, ay may pahiyag namin. Kayo ang Diyos na siyang tunay na magbibigay ng paalala sa mga tao ng katotohanan, salita mo, siyang dapat namin paniwalaan. Nawa po'y gabayan kami, paunahan, ng Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, Pastor pa, okay. Sa reflection, Pastor. Reflection po tayo sa ating nakaraan, kahapon na topic. Okay? So, ang nag-discuss po ako na si Pastor Gio. Ayan. Ako po yung nag-a-admit ng mga pumapasok. Sige, Pastor, ano po ang unang nakita sa diniscuss po sa ating kapo, Pastor Gio? Ang kanya pong diniscuss. Try natin ulit, Pastor. The great sin. Okay. Yeah. The great sin of professed Christians. Yan. Andiyan ba si Pastor Gio? Pastor Gio, para nakita kita kanina. Pwede natin basahin uli yung quotation, isang lang yung paragraph. And then let us himay-himayin natin mga kapatid yung mga prinsipyo na ini-highlight ni Sister White sa usaping ito. Po, may mga highlight po ako ditong sige. Signal dito, Pastor eh. Kahapon maganda yung points mo eh, no? Basahin uli natin, Pastor, yung linya. Si Pastor, basahin ko lang yung napakagandang, may 3 punto dito na aking point eh, na kailangan nating maintindihan din sa atin mismo. Sabi dito, maraming mga Kristiyano ang masigasig
sa paglago ng kanilang kakayahan para sa sariling pakinabangan. Magandang trabaho, sabi dito, magandang trabaho, mataas na kita, or katanyagan, subalit kapag ang usapin ay ang paglilingkod sa Diyos, tila wala silang panahon o lakas na maibigay. Ito ay isang anyo ng pagpapabaya sa ating oras at talento at lakas ay ginamit sa mundo, hindi sa gawain ng Panginoon. So, a reminder sa atin ito, mga kapatid, na kailangan ang paging masigasig natin ay i-balance natin. Masigasig tayo sa ating magandang trabaho. Kaya minsan, magtaka ka kung ibang araw ang aga-aga nating gumising para magtrabaho. Sa realidad po yan mga kapatid. Pero pag araw ng Sabat, ang tagal nating magpunta sa simbahan. Pag ibang araw, I don't know, baka si Satanas Tinggi, ang ating buhay ay pinapasukan niya na pag ibang araw ay talagang ang aga natin. Pero pag araw ng Sabat, parang ang sarap pang matulog, makapunta sa simbahan, alas 10 na, alas 11, kasi isip natin wala tayong part. Parang ganon, mga kapatid. So, i-balance natin na yung gawain ng Panginoon ay yun yung main purpose natin, bakit tayo ay nandito sa lupang ito, mga kapatid. Mayroon pa, sabi pa dito, ay habang pinagyayaman natin ang ating kakayahan sa negosyo, propesyon at personal na ambisyon, unti-unting humihina ang ating espiritual na lakas. Hindi ito dahil wala tayong kakayanan, kundi dahil hindi natin ito ginagamit para sa Diyos. Ang hindi paggamit sa talento sa gawain ng Panginoon ay isang uri ng pagwawaldas. Imagine mo yan, pagwawaldas pala ito. Sabi ni Ellen G. White, pagwawaldas pala, mga kapatid, sa ating talento at resources pag hindi natin ito gagamitin sa gawain ng Panginoon. Kaya, believe ako doon sa mga kapatiran na kahit kukunti lang ang kanilang resources, talagang ibinubuhos ang kanilang resources. Yung natuwa ako doon sa Butuan, yung sa church, yung yan, yung taga Bawan ba yun? Baan. Grabe, sabi ko, labandera. Pero nag-20% COP. Pero doon nila naranasan yung pagpapala ng Panginoon na walang halos, wala ng kalalagyan. Mga kapatid, ay ang kailangan lang na talaga natin yung katapatan sa Panginoon. Hindi naman ang issue, pero doon kung paano yung relasyon natin sa Panginoon, yung pananampalataya, na kahit, sabi nga ito, kahit buhay mawala mo basta kay gumagawa sa gawain ng Panginoon, ay okay lang yan, mga kapatid. Yun po yung reflection na aking pong idadagdag sa umagang ito sa kahapon na pagbabasa. Amen. 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 Ganda. Kompleto na yan siguro. Praise the Lord. Meron pa ba sa inyong gusto magsalita, mga kapatid, at mag-message? Basa tayo ng mga comment, Pastor. Sige. May nabasa ko. Kahapon nata, meron po bang backlog kahapon na mga comment na hindi natin nabasa? Pakitulungan pa ulit kami sa mga ating staff. Parang nawala na yun kung sa Zoom, Pastor. Pero yung ngayon, ito, ay system na. Sige. Sabi niya ay reflection sa topic hapon. Pinapakita ko dito na mali ang paggamit ng ating mga talento at pamamaraan. Hindi natin ginagalang dito ang dakilang tagapagturo. Ang ating Panginoon, malakas pa rin ang ating mga pamamaraan kaysa sa mga malakas pa rin ang ating mga pamamaraan kaysa sa ating mga pamamaraan. So, ibig sabihin siguro ay yung pamamaraan sa iba sa makamundo para sa pamamaraan para sa Panginoon.
So, kaya ngayon po, paggamit ng talento, kailangan ay sa tamang pamaraan. Yan. Meron akong reflection, Pastor, tungkol doon. Sige po. Dinidiin po natin, Panginoon, na hindi lahat na tumatawag sa kanyang Panginoon. Sa Matthew 7, 21, 22, 23. Ay, yun po kasi ay profess Christians. Nagsasabi, kilala nila ang Panginoon. Pero on the great sin ng professed Christians ay hindi may kita yung bunga. Kasi dinidin ni Jesus, by their fruit you shall know them. If you want to be my disciple, ay kailangan willing ka mag-sacrifice. Kaya narinig akong sermon ang sabi ay, kung gusto mo talagang maging Kristiyano, kailangan matutunan mo mag-sacrifice. Yung pagtanggap mo pala kay Jesus. Kaya nga si Jesus, ang Ama ay nagsakripisyo, sinubo niyo kanyang anak. Dahil yung pagsakripisyo, yun yung patunay na talagang tinanggap mo siya. Na willing mong ipagpalit anumang bagay para lamang sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya yung professed Christians, they only call the name of God, of Jesus, pero walang relasyon at walang bunga. Kaya tayo po ay pinalalahanan para hindi po tayo magkaroon ng pagkakasala. The great sin of professed Christians ay meron talaga tayong ugnayan, relasyon, at may bunga ang ating pagkakasyon. Yung sakripisyo natin ay kasiyahan natin yun kasi tayo mga alagad ng Panginoon. Bear the cross. Kaya bitbitin natin ang cross, sabi ni Jesus. Dahil pag hindi natin dinala ang cross, ay there is no cross, no glory. Kaya dito sa lupa ay talaga hindi tayo tinawagan para maging komportable ang buhay. Kundi tinawagan tayo para sa kabanalan, sa paglilingkod, pagsulong sa gawain ng Panginoon. Okay, so yun lang po aking nakita. The great sin of professed Christian. Amen. Mr. Nelson, nagtaas po kayo ng kamay. Good first morning po. God, first morning. Sensya na kayo, mga pagbukas ng camera, medyo no? So dito sa akin pong reflection dito, ay itong taong ito, itong tinutukoy ni Mrs. White na ito, ito isang Kristiyano na marahil ay professed Christian ito kumbaga naglilingkod sa Panginoon, kumbaga nasa loob. Ang isang bagay, may talento ito, may talento siya. Kaya lang ay hindi niya ginagamit sang-ayon sa panukala ng nagbigay. Kundi sabi dito, they serve themselves and the world. So, itong kanyang talento ay hindi niya ginagamit sang-ayon sa panukala ng nagbigay sa kanya. Kaya nga sinabi ni Ms. White dito, he has perverted his powers, misused his talents. He has shown disrespect to his heavenly master. So, saan ka nakakita ng isang taong binigyan mo ng isang pag-aari na gagamitin lamang niya sa ganito. Kasi naman ang purpose ng Panginoon, gamitin natin sangayon sa kanyang panukala. Ngunit hindi taliwas naman sa kanyang paggamit sangayon sa nagbigay. Talagang iyon ay isang disrespect. Yun ang kondito mga kapatid. Ginamit ni Ms. White yung disrespect to his heavenly master. Kapag ang pinaglilingkuran natin yung ating sarili at ang sanlibutan, hindi yung Diyos na nagbigay sa atin ng talento, mga kapatid, misuse ang ating talent na parang walang kahit mahusay ka pang umawit. Pero kapag iyong ibinagkaloob naman sa iyo ng Diyos ay
taliwas sa kanyang panukala, mga kapatid, ay disrespect to the Heavenly Master na siyang nagkaloob sa iyo. So, yun ba mga kapatid? Ang ko dito, ito ay isang mananampalataya na hindi niya ginagamit yung talento na pinagkaloob sa kanya ng Diyos kung hindi ginagamit niya sa paglilingkod sa kanyang sarili at ganun din sa sanlibutan. Kapag ganito ang mananampalatayang ito, itong professed Christian na to, talagang wala siyang patutunguhan kung hindi ang kanyang spiritual ay mahina-mahina. The spiritual is becoming weaker through inactivity. Kaya yung palang talento natin mga kapatid, kaya kapag ginagamit natin, unang-una, makapagbibigay lugod sa Diyos. Pangalawa, ay mapapatibay natin ang ating pananampalataya, yung ating spiritual condition mga kapatid ay titibay kapag ating ginagamit. Hindi tayo magiging professed Christian kapag ginagamit natin yung talento na pinagkaloob sa Kanya. So, yan ba mga kapatid ang mga talento na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Dapat ay gamitin natin sang-ayon sa kanyang panukala, hindi yung para sa ating sarili. Minsan ako'y naka-encounter ng ganyan, napakahusay sa Biblia. Napakahusay sa Biblia. Talagang mahusay talaga. Kaya lang nung dahil sa tawag ng pangangailangan, may alok na dahil alam sa atin naman ay wala namang ganong mapupuntahan pagka minsan kung hindi maglayman. Dahil malaki ang alok ng ibang relihiyon, sabihin natin ganon. So mas tinanggap niya yung ganong relihiyon, mga kapatid. So ano man yung talento pinagkaloob sa atin ng Diyos, gamitin po natin ayon sa kanyang panukala. Huwag daw po sa atin pong sarili. Yan po yung professed Christian. Kapag naglingkod tayo sa ating sarili at sa sanlibutan, hindi doon sa panukala ng Diyos. Kaya binabanggit dito mga kapatid, yung talento natin, i-cultivate natin habang ating ginagamit, mapapatibay tayo habang ating ginagamit, nalololhati ang Diyos. At the same time, nakukultivate yung abilidad na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So yun lang, Pastor Jerry, Pastor Mark. Amen. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Yan, may mga nagtaas na. Melvin. Brother Melvin. Ayan, salamat po sa pagkakataon muli. At God first morning po sa atin lahat. Ano po? Ayan, the great sin of professed Christian. Ano po? Tayo ito, no? Yung mga nag-aangkin na Kristiyano. Bilang isang tinatawag na Kristiyano. Kristiyano tayo dahil nakikilangan si Kristo, tinanggap natin si Kristo. Pero ito marami tayo, mayroon ako na nailista rito ng mga kasalanan ng mga Kristiyano. Ano po? Una-una, sabi, inaangkin natin Kristiyano tayo pero nagsisilbi tayo sa sarili nating kapakinabangan. Ano po? At ito pa, marami sa atin naglalaan ng maraming taon para lumago yung ating profession, ano po, pero hindi tayo nagbibigay ng panahon para sa paglago ng talento na makakatulong sa gawain. At yung pangatlo, ito isang nakakatakot, ano po. Ang taong hindi ginagamit ang kanilang mga talento para sa layunin ng Diyos ay nagkakasala at nagpapakita ng hindi paggalang, ano po, disrespect, sabi nga ni Pastor Nelson, ano, sa ating tagapagligtas kay Jesus Christ, ano po. Binigyan tayo ni Jesus ng buhay na walang hanggan, tapos di natin siya ginagalang, dinidisrespect natin, ano po. Pero mga kapatid, ngayong nalaman na natin itong mga itong mga great sin natin na ito, ang tanong, papaano natin itong mapananagumpayan, mga kapatid, ano po. Based on my experience, isa rin ako dito sa inaangking Kristiyano ako pero hindi ko nagagamit yung talento ko dati, Pastor Jerry, ano po, Pastor Mark. Pero nung ako nagkasakit, dito na ako nag-isip, mga kapatid, ano. Sabi ko, paano ko mapapasalamatan, Panginoon,
ang iyong kabutihan sa akin. Tulungan mo akong gamitin ko yung talento ko. Alam ko marami akong kaalaman na magagamit. Ano po? So mga kapatid, ang paglago, ang pagbabago ay hindi nagaganap ng isang pitik lang. Dahan-dahan po yan. Ano po? Dahan-dahan. So masasabi ko sa inyo, para kung sa mga nagsusuri, ano ba yung talento ko? Nag-iisip na ganito. Simulan niya po sa pag-connect kay Jesus. Ituturo niya sa inyo paano, no? At paano yon? Dito sa God First Morning, matututunan natin lahat yan. Ano po? Connect lang tayo araw-araw. At pag tayo connected na kay Jesus, wala nang imposible, mga kapatid. Ano? Wala nang imposible. Lahat ng talento natin, magagamit natin sa layunin ng Panginoon. Pati yung pagsuko ng ating puso, mga kapatid. Ano? Pagsuko yung ating puso, pati yung ating oras. Ayan. Kasama na yan, sabay-sabay na yan. At yung ating pagbabalik ng tamang tapat na ikapo at pasalamat pamamagitan ng offering, pati yung pagdalo sa church ng magagawa natin lahat yan. Yung pagtanggap sa mga part sa gawain sa church, yung pagsubaybay sa pagtulong sa mga evangelism church program, ano po, pagpapakumbaba, sabay-sabay susuko lahat yan, mga kapatid, dahan-dahan. Ang susi dito ay kumonek kay Jesus, mga kapatid. Wala nang iba, no? Sa pamamagitan ng pagde-devotional dito at pagpe-pray natin sa ating sariling tahanan, ano po, sigurado ay tayo ay lalago, mga kapatid. Salamat po. God First Morning po sa atin. Amen. Praise the Lord. Father, basahin ko lang, Pastor, yung sa Facebook. Yeah, si Brother Donnie nagtaas din ng kamay after mo, ha? After po nito. Amen po, Pastor. Sabi ni Brenda Manukay. Lagi po ako nagsusubaybay dito sa programa God First Morning. Marami po ako natutunan dito na hindi ko pa alam. Kaya praise God talaga, lalo na pinatibay ang aking pananampalataya. Mula na hospital ang aking anak, mag-isang buwan na po kami ngayon na outpatient, na sabi ng doktor, critical ang kondisyon ng aking anak. Sinabi na ilang araw na tatagal, pero hindi po ako nawala ng pag-asa dahil ramdam ko na mabuhay pa siya. Dahil alam ko, nakakarinig ko si Lord. After 2 days, sinabi ng doktor, lumalaban po ang aking anak. Matapang, gusto pa niya mabuhay. Lagi talaga ang labis ang laki ng pasasalamat ko kay Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Talagang tunay buhay ang ating Panginoon. Napakabait po ni Lord. Walang posible talaga pag tayo po ay manatiling tapat. Amen. Sino yan? Si Brenda Manukay. Brenda Manukad. Alright. Salamat po, sister. Pagpalain kayo ng Panginoon patuloy sa inyong ginagawang intentional na pagsubaybay dito sa ating devotional. Pastor, taga-Sapang Palay po si Sister Brenda. Shout out po tayo sa mga taga-Sapang Palay. Salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, si Brother Donnie, si Coach. Coach, sige po. God's awesome first morning po sa lahat. Yung takeaway ko po sa pinag-uusapan ay ano po ba yung pinakaugat? Bakit nagli-lead ang isang kapatid sa ganong kaisipan? Kung ating matatandaan na lahat po tayo noong tayo po ay mahikayat sa Panginoon sa anumang estado ng ating buhay ay in love po tayo sa Kanya. And we're excited to do kung ano man yung naisang ipagawa sa atin. But along the way, nagkakaroon po ng mga issue kung bakit naliligaw po. Dito po nakikita ko yung kahalagahan ng tinatawag pong disciple making. Dahil kung makikita po natin o maalala natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus nung nandito po siya sa lupa, kung ating matatandaan ay alam po natin na ang kanyang pagmimisyon ay 3.5 years lang. Pero kung mapapansin po natin, dalawang klaseng ministeryo ang nakakapaloob kung bakit naging successful po ang kanyang misyon. Una po ay yung tinatawag na public ministry, na kung saan nagpagaling siya ng may sakit, nangaral, nagpalayas ng demonyo. At ito po he did it in public. Pero sa isang pag-aaral, it was only 10% of his ministry na nakapokus po dun sa public. 10%. Yung 90% po ay nakapokus doon sa private ministry, which is about disciple making. Kasi alam niya po na
kaunti lang po yung panahon niya, and he was actually thinking, paano maging successful ang misyon na magtutuloy-tuloy kahit wala na po siya. Ngayon, kung titingnan po natin, ang ginawa po niya ay hindi lang niya tinuruan o hindi lang niya tinuro o sinabi kung paano gagawin ang isang matagumpay na pamumuhay Kristiyano, kundi ipinakita niya pa ito. Pinakita niya, sinabi niya, hindi niya sabing ganito ang gawin niya, kundi follow me. Ibig sabihin, pinakita niya paano manalangin, pinakita niya paano magbasa ng banal na kasulatan, paano dumepende sa Ama. At dahil dito, dahil nga po sa disciple making, at tuloy-tuloy po ito, no, ang prinsipyo po ay mula kumbaga ang disciple making po ay nagsisimula nung hindi pa hikayat ang isang tao, pagkatapos nung bago mabinyagan, nung mabinyagan, tuloy-tuloy po hindi po binibitawan hanggang yung taong yon ay matututo na rin pong mag-disciple making. So dito po mahalagahan po, kaya alam niya, responsable po ang discipler sa kanya, at siya din po alam niya dahil nagagabayan po siya. So yun lang ho muna dahil medyo mahaba po ito. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Brother Donnie, sa pag-share. Ayun, Pastor Mark, no? Related po yung comment ni Brother Melvin at saka po ni Brother Donnie. Nagsisimula po ang lahat sa ating pong pagsama kay Jesus. Yun po yun. Actually po, yung paglago ng isang disipulo ay nakaugnay po palagi yon kung sino ho ang kanyang kasama palagi. Yan. Na-imagine ko nga, Brother Donnie, habang binabasa ko yung narrative ng Bible, saan nila natutunan yung mag-pray? Saan nila natutunan yung magpagaling ng sakit? Saan nila natutunan yung pagsasalita ng kindness? Saan nila natutunan yung buhay na mayroon si Jesus? Siyempre, nung araw-araw nilang kasama si Jesus, di ba? Pero however with that, mga kapatid, kahit ganun pa man ang buhay ng mga disipulo na kasama nila si Jesus, di may iwasan po talaga na mayroong mga defects po pa rin. May mga defects talaga, may mga flaws. May mga character flaws, yung deficiency sa mga bagay-bagay. Di may iwasan. Ang mahalaga po doon, mahal sila ni Jesus. Hindi sila binitiwan ni Jesus, hindi sila pinabayaan, patuloy silang pinapaalalahanan. Imagine niyo po kung hindi na sila sasama kay Jesus, wala na po silang maririnig na mga paalaala, hindi sila makukonvict. Kaya maganda pa rin ang isang disipulo ay palagi niyang pipiliin kasama ang dakilang tagapagturo, no? At hindi man na po natin nakasama si Jesus physically, pinangako naman po ni Jesus na ibibigay niya ang gift, at ang gift na yun ay pinangako ng kanyang Ama, ay ang Banal na Espiritu. So wala pong ibang key to strengthen our spirituality or spiritual life unless we choose to be with Jesus in His Word and by His Spirit. Asamin natin, alamin natin ang kanyang kalooban, sa tuwi-tuwi na ay saliksikin ang kanyang banal na kalooban sa mga pagbabasa at pakikinig ng mga spiritual na mga kaisipan at pag-uusap. Ito po, isa pong tulong ito sa atin, ang God First Morning. We are always reminded, mga kapatid, in this platform, palagi tayong pinapaalalahanan. May mga pagkakataon tayo po ay talagang namamali ng pili. Ang maganda kapag dumadalo tayo palagi sa mga spiritual meeting, ang nature ay napapaalalahanan tayo and we go back again. No? We go back again. At si Jesus naman po ay katulad ng kanyang ginawa sa mga alagad, hanggang sila po ay fully consecrated na po yung buhay nila kay Jesus, hanggang sila ay mamatay na, ay hindi ho ganun kabilis nangyayari yon. Kinakailangan talaga we spend much time with Jesus every day. Itong Pastor Mark, yung linya po ito na binanggit ni Sister White, sabi po dun sa huli, gusto ko po dun nagbigay ng diin, they may have the name of being shrewd,
successful financiers, but they neglect to increase by use the talents which God has given them for His service. The worldly tact is becoming stronger by exercise. The spiritual is becoming weaker through inactivity. Ay malaki talaga ang kaugnayan ng mababang espiritualidad sa mga maling pagpili ng paggamit ng ating mga tinanggap na mga talento. Wala po talaga tayong aasahan sa mga taong gagamitin o sa mga Kristiyanong gagamitin nila ayon sa layunin ng Diyos ang mga ipinagkaloob sila ng Panginoon sa kanila ng Panginoon o sa atin ng Panginoon kung wala talaga silang base ng koneksyon sa ating Panginoon. They are weak in spirituality, so much so that they are also weak in the use of the talents for God's cause. Yun po mga kapatid, may palagi ho yung connected. Kaya dito po sa Central Luzon Province's mission, our first business is to bring all the people to be connected with God. Kasi yun po ang susi sa lahat. Kapag weak talaga ang ating spirituality, lahat po, pati madadamay po lahat, pati paggamit ng talento, pagtatapat sa tithes and offerings, walang panahon sa pagbabible study, hindi sumasama sa care group. Lahat po yan ay konektado kapag wala hong koneksyon sa Panginoon ang isang nilalang. Kaya sabi po ni Sister White, naalala ko tuloy ngayon, may sinabi po si Sister White na minsan sa kanyang sulat na the most those churches who are the most liberal in sustaining the cause of God are those churches who are the most prosperous spiritually. Ayan. Kapag mataas ang spiritualidad ng iglesia, nandoon din ang puso nila sa mga bagay na spiritual. Yun po yung mga ngaral, ano pa mga kapatid, pagbibigay, pagsama sa mga nature ay missional ang nature kasi yung puso nila, puso na ng Panginoon. Natatransform yung puso nila sa katulad ng puso ng ating Panginoon. Kaya tama itong ating ginawang desisyon, araw-araw, magkakasama tayo. We are being reminded with each other, strengthened with one another to make Jesus our first priority. And eventually, hindi nyo mamamalayan, tayo na po yung mga kind ng people na binago na ng Banal na Espiritu ng Panginoon. Salamat po. Amen. Okay, basahin ko lang po yung sa Facebook. So, sabi ni Imelda Diego, kasi pag mag-type ito, Happy God first morning everyone. Happy midweek to all. Amen. So Jerry, ang Panginoon ang maging pangunahing prioridad sa ating buhay, ang hanapin ng kanyang kaharian, kalulutian, at pawang lahat idaragdag niya sa atin. Sa tulong ng Banal na Espiritu tayo kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang tayo itulungan. Ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan, ang pagbulay-bulayan, ang kanyang banal na kasulatan sa araw at gabi. Ito ang ating sandata at sandigan sa ating buhay. Isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, ang magkaroon po tayo ng tapat at maging mabuting katiwala sa pagbabalik ng ikapo at handog. COP, ito ay ang Panginoon. Ito ay sa Panginoon. Ang lahat ng ating pag-aari ay sa Panginoon. Tayo ay lumalakad na kasama ni Kristo sa araw na buhay upang huwag tayo na mawaglit sa kaligtasan. Malapit na po ang kanyang pagdating, kaya dapat po tayo maging masunurin, katapat na katiwala sa lahat ng oras. Tayo po ay maging bukas palad sa ating mga gawain na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Naway maglingkod po tayo na may pagmamahal at pagmamahal sa isa't isa. Magkaroon tayo ng maalab na relasyon sa ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay tanging sa Panginoon lamang tayo makatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa sa ating buhay. God bless us. Amen. Praise the Lord. Time check tayo, Pastor. Time check is 5:05 na umaga. Wow, praise the Lord. This is a beautiful day. Ang sabi nga ni Brother Donnie, Pastor Mark ay awesome day. Awesome day. Morning. Yeah. It's awesome talaga. Basta tayo, Pastor. Magano tayo, Pastor? Meron ditong time check, attendance.
Ni-update tayo ng attendance natin, Pastor, and then we will read 2 more comments and one isa pong kapatid na gusto pong magsalita, and then we'll start na po sa ating reading uli ng another section ng Councils on Stewardship. Sige, Pastor. Sige po, dito kay from Helen de la Cruz Malyari. May 2 tao po akong na-encounter, isang mapagbigay na ayaw ipabanggit ang kanyang pangalan. At isang gustong laging nababanggit ang kanyang pangalan para salamatan sa kanyang ginawa. Lagi po natin isipin na lahat ng ating ginagawa at gagawin ay ang pangalan ng Panginoon na ating maitaas, hindi ang ating sarili. Amen. Ayan. Magandang paalaala. Yan. So, yung attendance po natin, ngayon ay sa Adventist Mission 17, CLPM 68 yung sa Zoom, ay sa FB Live. Ngayon po sa Zoom natin, actually tayo ay 100. Exacto, 100. So, ayun po. Ang Discipleship Ministry ng South Nueva Ecija ba yan? 22. And then sa YouTube, bukas ang konti. Dati 7 na yan eh. Ayun, 7 na. Yan, 7 na. Yeah. Okay. Yeah. At least dumadami po. Praise the Lord. Taga-subaybay na gusto tunay na ma-refresh new every morning. So, baka meron pang gustong humabol na isa pang magko-comment, magbigay ng spiritual insights sa ating pinag-uusapan bago po tayo tumungo sa ating panibagong section na scheduled reading sa book Councils on Stewardship. May humabol pang isang comment, Pastor, yan, no? Saan po? Sa ating chat box na platform niya. Okay. Sabi ay, ang galing nga po, si Jesus never nag-rebuke sa disciples directly, but he showed na yung ways niya ay directly opposite sa ginagawa nila. Silent rebuke dahil lagi niya silang kasama. Talagang yun. By his action, i-rebuke sila. Amen. So, ready na siguro si Pastor Ray. Si Pastor Ray ba talaga? Kanina nagbasa na si Sister Condonero. Pero si Pastor Ray na ba talaga? Siya po talaga yung naka-schedule na sinensa. Siya na po doon sa kapatid. Patawarin niyo po kami sa miscommunication. Ulit po tayo ng God First Morning, God First video, Pastor, and then Pastor Ray na po. Pastor One of the important truths about offerings indicated by the Bible is that God doesn't pay much attention to the amounts that we give, whether they be small or big. Instead, he values the proportion that we regularly give from what we receive from him. By the way, have you already chosen a proportion or percentage of your income or increase to regularly return to God as your promise offering? That percentage should challenge us, leading us to learn to sacrifice like Jesus and to live by faith. Maybe this is the time to pause and ask yourself, have I ever made a real sacrifice for God's cause at some point in my life? We love him because he first loved us. Addressing this theme, Ellen White wrote, "How great was the gift of God to man. With a liberality that can never be exceeded he gave, that he might save the rebellious sons of men. The man who truly loves God will not offer to him lip service merely. He will bring to the treasury his gifts and offerings, that laborers may be sent forth to sow the precious seed." After many years of hard work and struggles in India, Scottish missionary Alexander Duff returned to his homeland to finish his life there. During a meeting, he preached and appealed to his fellow citizens to step forward for the continuation of the work. As no one responded, he insisted with such passion that he passed out on the pulpit. As a doctor checked his vital signs and asked him to calm down, Alexander Duff suddenly opened his eyes and said, "I must get back to the pulpit. I need to continue that call."
He returned to the pulpit and continued the call. "Does Scotland no longer have children to respond to India's call?" he asked. After waiting a while in silence with no one answering, he finally said, "If Scotland has no young men to send to India, I will go again myself, so that the people there will know that at least one Scotsman still cares about them." When he left the pulpit, the silence was broken by a crowd of young people who volunteered. "I'm going. Me too. Me too." Alexander's dedication to God's work was motivated by his understanding of Jesus' sacrifice made for him on the cross. His testimony inspires us to offer our best for God's cause and to return tithes and a generous, challenging proportion of our income as promise offerings. May we put our desires last and God first. Amen. Amen. Okay, Pastor Ray. Good morning po. Kapatid, happy God First Morning sa ating lahat mga binabahal. Pwede po ba ako makapag-share, Pastor? Oo, try mo nga, Pastor. Medyo mahina yung voice mo. Lapit ka sa mic mo, Pastor, ha? Yan. Sige, try mo nga, Pastor. Kung hindi, i-co-host kita. Sige. Ayan, Pastor. Sige po, Pastor. Okay na po? Nakita na po ba ninyo, mga kapatid? Hindi pa po, Pastor. Wala pa. Okay. Ulitin mo po. Na-miss ko po ito. Walang presentation. Ikaw, may presentation ka na. Tagal na kaming hindi nakakita na presentation. Ano po ito? Pang grade 1 na presentation. At least you use it. Okay na. Okay po, mga kapatid. Okay, so ang atin hong reflection, reading sa Councils on Stewardship. Ito po ay the sin of neglect. Ang kasalanan ng pagpapabaya. So, panawagan sa tapat na katiwala. Sabi ho ng Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, siya ay nagkakasala. Recording in progress. Okay? So, mukhang matindi ito mga kapatid, no? Kung alam pala natin yung mabuti, subalit hindi ho natin ginagawa, ito pala ay kasalanan. Okay po? Ang sabi po mga minamahal, ang pagpapabaya ay hindi laging halatang kasalanan. Okay? Tahimik ito, tila walang epekto, ngunit mapanganib. Sa aklat ng Councils on Stewardship, binigyan diin ni Ellen White na ang pagpapabaya sa ating tungkulin sa Diyos, lalo na sa aspeto ng pagiging katiwala, ay isang seryosong kasalanan. Sa mensaheng ito, pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang punto ukol dito. So, napaka-alarming pala mga kapatid, na sinasabi dito yung tayo ho ay mga tinawagan ng Diyos, no? So ibig sabihin tayo yung mga katiwala o stewards of God. So ang unang punto mga minamahal, ang sabi rito, ang pagpapabaya ay kasalanan ng hindi paggawa, hindi lang paggawa ng masama. Okay po? Ipinapaalala ng Diyos na siya ang may-ari ng lahat. Ang lahat ng nasa atin ay galing sa Kanya. So, ang lahat na atin pong mga tinatangkilik mga kapatid ay ito po'y para sa Diyos, maging ang atin pong mga buhay. Kaya dapat po nating alalahanin na wala ho tayong pagmamayari at wala ho tayong may pagmamalaki sa atin pong mahal na Diyos. Madalas iniisip natin na ang kasalanan ay paggawa ng mali. Ngunit ang hindi paggawa ng tama ay kasalanan din. So pag alam pala natin na ito'y tama at hindi natin ginagawa mga kapatid, ito pala ay napakalaking kasalanan sa atin pong mahal na Diyos. Okay? Kapag tayo hindi nagbabalik
ng ikapo at nagbibigay ng handog, hindi lang tayo nagiging pabaya, tayo'y sumusuway sa Diyos. So mga kapatid, no, binibigyan din po dito na kapag tayo pala ay hindi nagbibigay ng ikapo o nagbabalik na ikapo at nagbibigay ng ating mga handog, no, sa araw po ng Sabbath, tayo ho pala mga kapatid ay nagiging pabaya at sumusuway sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya ang inyong lingkod talagang sinisikap po mga minamahal na pag ako po ay tumatayo sa pulpito at nagbibigay ng mensahe, ay kinakailangan ho na meron tayong mga handog at nagbabalik tayo ng ikapo, mga minamahal, sapagkat kapag hindi pala tayo nagbabalik na ikapo at mga handog, sumusuway pala tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Halimbawa, ang isang taong hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, ngunit hindi rin tumutulong, hindi nagbibigay o hindi naglilingkod, ito ay pagpapabaya rin. So, napaka ganda ng sinabi ng ating pong mahal na propetesa na tayo po ay nagtuturo ng dapat magiging liberal sa pagbibigay. Pero minsan mga kapatid, no, pag meron pong mga taong lumalapit sa atin na nanghihingi ng tulong, minsan parang ano pa tayo, mas malupit pa tayo sa mga quadcom na tinitingnan natin mula ulo hanggang paa kung ito po ba ay karapat-dapat na bigyan. Pero dapat pala mga kapatid, no, mayroon po tayong kumbaga ipaiiral ay yung atin pong liberal na pagbibigay. Ano ho? Bigyan natin mga kapatid, no? Huwag na po nating tingnan kung karapat-dapat po bang bigyan o hindi. Ano ho? Sapagkat tayo ho ay daluyan ang pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos na sila ho ay atin pong maabot. Ano po? So, sabi rito, tanungin daw po natin yung atin pong mga sarili kung ano ang tama na atin pong napapabayaan. No? Baka mamaya sa ating paglilingkod pala sa ating pong mahal na Diyos ay may mga tama pala tayong napapabayaan at hindi natin nagagawa. Ano ho? Ang pangalawa, mga minamahal na mga kapatid, ang pagpapabaya ay panluloob sa Diyos at pagpigil ng kanyang pagpapala. Matindi ito mga kapatid. So, ang sabi nga po, no, sa Malakay 3 verse 8 to 10, no? Will a man rob God, no? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? So ang sabi rito mga minamahal, sabi niya ng atin pong kapatid na si Ellen White, ang hindi pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng handog ay parang panluloob sa Diyos, hindi lang sa pera, kundi sa tiwala at pag-ibig. Wow! Kapag pala tayo ho ay hindi nagbabalik ko ng atin pong mga ikapo at nagbibigay ng handog mga kapatid, hinuhold up pala natin ang atin pong Panginoong Diyos. Matindi, ano ho? Kaya dapat pala magiging ano tayo mga kapatid, no? Magiging maingat tayo sa atin pong paglilingkod, ano ho? Baka tayo ho ay nagkakasala na sa pagkasala ng pagpapabaya, ano ho? Sabi dito, kapag tayo'y nagpapabaya, naantala ang gawain ng Diyos at nawawala rin ang mga pagpapala na dapat sana'y para sa atin, no? So mga kapatid, no, wag pala tayong magpapabaya sapagkat maantala ang gawain ng Diyos at ang mga pagpapala na yun ho ay para pala sa atin ay hindi natin malalasap, no? Kundi ito po'y mawawala lang na ito po talaga ay dapat para sa atin. Okay po? Kaya nga, yun, nagbigay ho ng halimbawa na ang tubo na barado ay hindi makapagdala ng tubig. So ganyan daw po mga kapatid. Kapag tayo ho ay nagpapabaya sa mga tama na dapat yun ay atin pong ginagawa ay parang katulad po sa tubo na barado, no? Hindi po makapagdadala ng
tubig, no? Ganyan din ang pusong maramot, hindi makakatanggap ng biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya ang hamon sa bawat isa sa atin, no? Ako ba'y hadlang o daluyan ng pagpapala ng Diyos? So, yun ho ay personal na katanungan, mga kapatid. Kaya dapat ho talaga ay atin pong siyasatin ang atin pong mga sarili. Baka mamaya ay yung atin pong paglilingkod ay profess Christian laang, ano ho. Kaya sikapin po natin, mga kapatid, na yung atin pong paglilingkod, ito po ay naka-sentro sa banal na kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Okay? Ang pangatlo ho, mga kapatid, may ano ba ito? Hindi ko mabasa eh. Habang buhay. Natatabunan ako na eh. May Okay. May habang buhay. Yeah. May panghabang buhay na bunga ang pagpapabaya. Matindi pala, mga kapatid, no? Mas marami ang mawawala sa langit. Hindi dahil sa hayagang kasalanan, kundi sa pagpapabaya sa tama. Aba, matindi, mga kapatid. Marami pala daw ang mawawala sa langit. Kasi yung iba pala, ang ginagawa ay okay lang, hindi naman ako gumagawa ng masama. Pero alam nila yung tama, pero hindi naman pala nila ginagawa, mga kapatid. Aba, sila ho pala, mga kapatid, ay kandidato na huhukuman ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi rito, hindi lahat ng maliligtas ay masasama sa mata ng tao. May mga mabubuting tao rin na mapapahamak dahil sila'y walang ginawa para sa Diyos. Matindi, mga kapatid. Ano pa? Ang pagiging tapat na katiwala ay bahagi ng paghahanda sa langit. Tapat ba tayo sa maliit? Dahil sa langit, higit na malaki ang ipagkakatiwala sa atin. Okay? Ang walang pakialam ngayon, malamang ay mawalan ng bahagi sa hinaharap. So kung wala daw tayong pakialam, mga kapatid, no, ay sila lang yan. Dito lang ako, mahalaga makapagsimba ng Miyerkules, Biyernes, Sabado. Okay na yan. Di bali nang di makasama sa mga gawain, mahalaga ay meron akong panampalataya sa Panginoon. Ay hindi pala yung tama, mga kapatid. Ay dapat pala ay atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Baka tayo ay nagawa na ng kasalanang pagpapabaya. So sa ating konklusyon ho, tahimik ang kasalanan ng pagpapabaya, pero hindi ibig sabihin ay walang epekto. Tinatawag tayo ng Diyos hindi lang upang umiwas sa kasalanan, kundi upang maging tapat sa ating tungkulin. Bilang kanyang mga katiwala, tayo'y inaasahang kumilos, maglingkod, at magbigay ng tapat. Amen? Amen. Maganda, mga kapatid, na tayo po inihimo po ng ng sinulat po ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng ating pong mahal na propetesa, na tayo po'y magiging tapat na katiwala. Huwag natin pababayaan yung kasalanan ng pagbabaya. Sabi rito, mga kapatid, panawagan, ipanalangin sa Diyos na ipakita sa iyo kung saan ka nagpapabaya. Atin na pong ipanalangin, mga kapatid. Baka mamaya mayroon pala tayong mga bagay na pinapababayaan sa ating pong paglilingkod. Mahirap naman na yun lang ang atin pong magiging balakid na hindi tayo makapasok sa land of promise, sa langit na bayan. Simulan ang regular at tapat na pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng handog. Maging tapat na katiwala, hindi tagamasid, kundi tagagawa. So ito ho, mga kapatid, ang atin hong reading o reflection sa atin hong Councils on Stewardship. At naway tayo po ay na-bless na tayo ho ay mamotivate sa mga mensahe ng ating pong Panginoong Diyos, na siyasatin natin ang ating mga sarili. Baka tayo ho ay meron pong nagawang kasalanan ng pagpapabaya. Pagpalain nawa tayo ng ating pong mahal na Diyos.
Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Pangungusap ng ating Panginoon. No? Tunay po na napakalaga ng mensahe. Lahat tayo nun ay kailangan natin yung reminder. Okay, so pwede po kayong mag-response, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord sa mensahe ng Diyos sa ating ngayong umaga. Okay, so tayo po ay tutungo na sa ating silent prayer. At ako daw po yung manguna sa pagpapanalangin sa Harvest 2025. And then mamaya po ang mananalangin sa... Amen mga kapatid. Ano po? Ayan. Yan ang ating paalala na naman sa ating umaga ngayon. Ano? Ang pagpababaya ay isang kasalanan. Kaya tayo ay huwag tayo magpabaya. Ano po? Huwag tayo magpabaya. At ang alam nating tama pero hindi natin ginawa ay isang kasalanan. Ano po? Delikado ang ating lagay pagka ganyan. Ano po? Ang hindi paggamit ng talento ay isang pagkakamali. Kita niyo yan? Maraming tao ginagamit kanilang talento para sa gawain ng Diyos. Dahil dito masayang ang kanilang kakayahan. Nasasayang kanilang kakayahan. Yung hindi gumagamit ng talento, nasasayang tuloy. Ano? Na sana makakatulong sa pagdilingkod sa Diyos. Pero hindi ginagamit. Ano po? Ang pagtugon sa tawag ng pangailangan. Ayan, dapat tayong tumugon sa tawag ng pangailangan. Hindi yung hindi ko kaya yan, hindi ko porte yan. Sila na lang, okay na lang. Minsan kahit di natin kaya, at nag-willing tayo ay matututunan natin na po. At ano pa ay ang paglilibing sa talento ay hindi kapakumbabaan. Hindi po pwede yung basta lang natin ililibing yung talento natin. Ano? Hindi yung pagpapakumbaba, kundi isang pagkakasala. Marino na disrespect sa Panginoon. Ano po? At pinakahuli, ang kayamanan ng mundo ay pansamantala lang. Kahit anong ipon natin mga kapatid, hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Kung ang ipunin natin na yung gamitin natin, talento natin sa gawain, at yan ay maiipon natin sa langit na bayan at mapapakinabangan natin balang araw na po. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. So ayan, tayo manalangin mga kapatid. May prayer request and thanks. Sister Marites Coraming. Eldest son today celebrating 27th birthday. Okay. Happy birthday po sa anak na panganay ni Sister Marites Coraming. Sige po, sama natin sa panalangin. At sino pa? Tingnan natin, baka may na-skip ako habang busy sa kabila sa panonood. Okay, sa taas wala naman. Purihin ang Panginoon, yes. At puro God First Morning, sige po. Uy, welcome pala sa mga ating mga bagong members, viewers, ano? Sister Grace, Karase. God First Morning po sa inyo, welcome po. Saan mga kayong church na ka-member, ay welcome po dito. At patuloy kayong ini-invite ni Jesus na patuloy na kumunik sa discipleship ministry, God First Morning. Tayo ay may magandang kinabukasan pagpatuloy tayong connected kay Jesus. Ano po? Meron pang isa, may nakita ko kanina, isa pa, no? Welcome natin si Sister Maria Cecilia Lopez. And God First Morning po sa inyo. At saan mga kayong church nakamiyembro ay welcome po. Patuloy po tayong na-invite ni Jesus. At tayo ay patuloy na manalangin. At tandaan natin yung ating takeaway ngayon. Ano po? Paggamit ng talento. Hindi paggamit ng talento ay kasalanan. Maraming klase ng talento. Talento possession. Ano yan? Yung ating talento ng possession. Lahat na meron tayo gamitin natin sa tama. Pagbabalik na ikapo. Eksaktong ikapo. Hindi yung ikapo lang sa gusto natin. Ang ikapo ay talagang ikapo. Ang pasasalamat ay pasasalamat. Abundant blessing. Abundant giving. Pasasalamat. Ano po? Talent of time. Gamitin natin yung oras natin. Wag puro lamang pang sarili. Maglaan tayo ng para kay Jesus, ano po, pagsama sa gawain, pag-connect sa Kanya. Ano po, marami pa yan, mga talent of, lahat ng klaseng talent na nabanggit na nakaraang linggo, ay magagamit natin lahat yan sa gawain. At hindi man natin alam, ay ating matututunan din yan. Ano po. Hindi natin alam kasi may mga talento tayo. No?
Talent of encouragement. Yan. Mag-encourage tayo ng kapwa. Talent of speaking. Talent of praying, singing. Pambihir, marami yan, ano? Imposible hindi natin tapos pag tinap tayo sa church, special number ka kapatid. Ay, wala. Hindi ako nakapag-prepare. Pero kung nag-worship kayo sa bahay, nakakapag-prepare na sana kayo, nakapag-practice na habang nag-worship. Di ba meron na kayong nag-aaral na kanta. Yun ang sekreto, mga kapatid. Para pag tinap kayo sa church service ng special number, sige, pwede. Di ba? Mas maganda sana ang kalalabasan, di ba? So 30 seconds silent prayer. Ibulong na natin yung ating mga pasalamat at mga prayer commitment cards, mga pangalan na nais natin ilapit sa Panginoon. Then tatapusin ko po ang panalangin. Let's pray po, mga kapatid. Huwag niyo akong iiwan, mananalangin po tayo sama-sama. Let's pray po, mga kapatid. Dakila at mapagpala namin ang banal na nasa langit. Muli ang aming pasalamat sa inyo. Sa umaga nito ay aming ibinabalik sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig. Salamat sa paalala sa amin patungkol sa hindi namin namamalayan na nakakagawa kami ng matinding pagkakasala. Ang hindi namin paggamit ng aming mga talento. Mga natutulog ang aming mga talento. Nililibing namin sa hukay ang aming mga talento. Hindi namin napapakinabangan sa langit na bayan. Nawa ang mga talento na ito gamitin namin upang sa ganun makatulong kami sa gawain, mapalapit kami sa inyo, makapag-ipon kami ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Salamat po, Ama, sa pagpapaalala. Tunay na ito ay simbolo ng inyong pag-ibig at walang patid na pagmamahal sa amin. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Meron kaming mga kanya-kanyang prayer request. Tulungan niyo po kami na aming makita ang aming mga talento, ma-enhance ito, mapakinabangan kami sa gawain upang maging connected po sa inyo. Meron kaming mga ibinulong ng mga pangalan kanina, mga aming kahilingan, mga pasalamat. Nais namin itong patuloy na ilapit sa inyo at ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Meron din kaming mga kapatiran na patuloy na nangihiling na humihiling ng kagalingan ng mga may karamdaman ng aming mga prayer request. Ngayon din ang aming mga kapatiran na narito ngayon kasama namin nanalangin. Ang sambayan ni Ate Revy kasama na yung kanyang buong pamilya, mga anak, manugang at apo. Tulungan niyo po siya paano maging liwanag sa kanilang nasasakupan sa kanyang sambahayan ng San Leonardo, ang kapatiran ng San Leonardo. Ngayon din ang aming pastor na si Pastor Nelvin ay matinding sipon. Ngayon na siya nasa ayas. Hipuin niyo po siya na niya mapagpagaling na kamay o dakilang Diyos. At maging maganda ang kanyang pakiramdam para sa kanyang pag-aaral. Patuloy na paglilingkod sa inyo ay hindi maging dahilan ng kanyang karamdaman at maging patuloy na kanyang gawain ay magtagumpay sa bawat araw. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare kasama na si Doc Partida, si Ma'am Carmen, si Sister Melba Yenson. Kaya din dalangin namin ng sambayan ni Sister Wilma Fernandez kasama na yung kanyang mga prayer request sa kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan. Kaya din kay Makmak. Ganyan din ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, ang kanyang husband, na kanyang patuloy na pinapanalangin sa mga kasama niya sa pagsamba, pagtatapat, pagtitiwala sa inyo, paghihintay sa nalapit na niyang pagbabalik. Kaya din ang sambayan ni Sister Emelinda Judilias, Brother Eliseo, ang kanilang mga mahal sa buhay, si Angela, si Popoy, Sister Helen, Sister Diding,
John Mark, si Joban, ating mama ni Sister Emelinda. Gayon din ang sambahayan ni Ma'am Nora Cambiedes, kasama na si Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama na si Ma'am Rachel sa kanyang fast recovery. Ang GAES program, malalapit na exams and graduation, dakilang Diyos. Ay tulungan niyo po sila kami na maitagumpay na maigiyak namin ang dapat i-prepare at matapos ang programa nito sa buong taon at patuloy niyong palaguin ang inyong paaralan na ito. Maraming mga estudyante, mga parents ang aming makakita, makapaglingkuran sa tulong po ninyo. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Nimpo Rivera kasama ng mga kapatiran sa Tabacao Church at kayo din ng kanilang mga members. Patuloy na kagalingan kay Auntie Ching Manikis. Gayon din ang sambahayan ni Nanay Fina, Tatay Rudy, ang kanilang kalusugan, dakilang Diyos. Gayon din ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado kasama ng Peñaranda Church. Ang kanilang mga gawain doon, ang aming mga pagpe-prepare doon para sa Harvest 2025 ay patuloy nyo kaming samahan. Gayon din ang si Ate Lorna, Kuya Bobby Paa, sa araw-araw na kanilang paghahanap buhay, kalusugan ang aming dalangin sa kanila, sa buong pamilya. Dalangin din namin sa sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama ng kanyang kalusugan at ang kanyang personal prayer request. Gayon din ang sambahayan ni Brother J. Cruz, kasama na yung kanyang mama, at patuloy na si Jel Libby Kutay Cantare de Guzman, ang kanyang kahilingan na magkaroon siya ng Sabbath day off. At gayon din ang sambahayan ni Sister Angelita Cordoba, sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Ronaldo Eusebio, ang kanilang buong family, si Veronica, gayon din si Liwayway at si Romnick Erilia. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Shirley Rusacinto, Sister Sweetie Burgos Lopez, ang kanilang buong pamilya, Sister Mildred, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaytan, si Ate Sally Sanchez, Sister Sinaida Manarang, gayon din si Ate Mitch, ang kanyang asawa, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan, dakilang Diyos. Si Maria Cecilia Lopez, ang kanyang buong sambahayan, kasama ng kanyang buong pamilya, kalusugan, katatagan sa pananampalataya at ang kanilang pangkabuhayan ay aming nilalapit po sa inyo. Ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ni Ma'am Nora Cambiedes, kasama ng kanyang buong pamilya, si Brother Victorino Gutierrez. Gayon din ang sambahayan ni Sister Evelyn Sabat, Sister Marites Corameng, kasama na yung kanyang pasalamat para sa kaarawan ng kanyang panganay na anak na 27 years old na ngayon, nagdiriwa ng kanyang kaarawan. Salamat sa mga taon na nagdaan na kayo'y kanyang nakasama, at napis namin ilapit siya sa inyo, patuloy sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang buhay. Patuloy niyo siyang samahan sa kanyang paglago at sa kanyang paglilingkod, dakilang Diyos. Samahan niyo po siya, ilayo sa mga kapahamakan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang patuloy na paglilingkod sa inyo ay maging mas makabuluhan, mas mapalapit sa inyo ng lubusan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing at Kuya Monching Calas at ang buong Kampugo Church. Ang sambahayan ni Sister Aurea Milihor, ang sambahayan ni Sister Grace Carase at ang kanyang buong pamilya, kung ano man ang kanilang mga kahilingan, personal, pangkabuhayan, pangkalusugan, pananampalataya, dakilang Diyos. Samahan niyo po sila sa bawat umaga. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Ellen Alpindo at ang sambahayan ng lahat ng kapatiran na nasa background na din namin na banggit. Sama namin sa panalangin, dakilang Diyos. Dinggin po ang aming panalangin, alang-alang sa inyong kalooban at hindi ng sa aming kagustuhan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Po, salamat sa mga prayer warriors na sumama. Salamat sa mga nag-share at sa mga bagong viewers na sa background at saka nabanggit ko. Welcome po ulit kayo magbalik at invited tayo ni Jesus araw-araw. At nawa ang imbitasyon ni Jesus para ating paglago sa pamamagitan ng devotion and prayer at sa God First Morning ay ating maranasan araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang bukas mo muli. Happy midweek sa ating lahat. God bless po.
Jesus' love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the